lalabs! Welcome back to our channel! And for today's video ay magluluto nga pala ako ng sari-saling gulay o ang tawag dito sa amin ay utan bisaya or utan lasay. Napakasarap nito mga lalabs. Tapos syempre pag may utan bisaya dito sa probinsya ay meron ding kamuting kahoy. So ayan, yung kamuting kahoy na niluluto ko, malapit na talaga siyang maluto. Nilagyan ko to siya ng asin at saka asukal para manamis-tamis at medyo maalat yung lasa niya. Tapos malapit na palang magdilim dito sa aming mga lalabs. At habang nagluluto ako, busy ako sa kusina, ay si Dada ay nandun naman sa labas. So nanunungkit siya ng rambutan kasi may isang puno kami ng rambutan sa dito sa harap ng aming bahay. Tapos first time niyang mamunga mga lalabs. Tapos yan, nanunungkit si Dada kasi ang tamis-tamis ng kaniyang bunga mga lalabs. Tapos meron din pala dito pomelo. So yan, tawag dito sa amin nito ay buongon. Tapos mas kilala to sa tawag na pomelo. Tapos ito naman yung sa paligid mga lalabs. Malapit nang magtanim ang mga magsasaka. So ayan, nag-aararo na ang mga magsasaka. Naghahanda na para sa pagtatanim. Tapos balik na po tayo sa aking niluluto mga lalabs. Nagluto din pala ako ng tuyo. Ang tawag na tuyo na to ay danggit. Dito sa amin, danggit ang tawag ng tuyo na to. Medyo masarap talaga to yung tuyo na to mga lalabs. Tapos wala na siyang maraming buto. So madali din siyang lutuin. Hindi pwedeng i-overcook kasi madali siyang nasusunog. So ayan, kailangan mo talagang bantayan ang pagluluto ng buwad na danggit. Tapos mga lalabs, pag may buwad na danggit, meron pa tayong isa pang lulutuin kasi nga pag gulay na lasay, masarap talaga pag may kaparis na tuyo. Kaya nagluto tayo ng buwad na danggit. Napakasarap kasi hindi masyadong maalat. So ito nga pala yung iba pang sangkap na ilalagay ko sa aking gulay, sa aking utan na lasay mga lalabs. So ayan, kumukulo na siya. So yung mga matitigas na gulay kanina kagaya ng talong ay medyo luto na. Kaya inilagay ko na yung mga dahon-dahon mga lalabs. Kasi gusto ko talaga sa mga dahon na gulay ay half cook lang yung pagkakaluto niya. Hindi na kasi malasa pag na-overcook. So, meron pa tayong isang lulutuin mga lalabs kasi yung kamuting kahoy ay masarap talaga siya parisan. So, yung ipapares nito na napakasarap ay yung mga kinilaw o yung mga sinugbang isda. Pero dahil wala tayong sinugbang isda or kinilaw na isda, ang ipapares natin nito mga lalabs ay yung kinilaw na guso. Siguro familiar na kayo sa kinilaw na guso or kilala nyo na ang guso or tinatawag na seaweed. O diba? Napakasarap nito mga lalabs lalo na pag medyo maanghang yung pagkakatimpla. Kasi pag mga kinilaw talaga, dapat medyo maanghang, yung may kaunting palo sa dila kasi mas nakakaganang kumain mga lalabs. So ayan, luto na ang aking niluluto na buwad na danggit or tuyo. Nang tawag dito sa amin ay danggit. Tapos ipapakita ko naman sa inyo mga lalabs ang guso or yung guso seaweed na nilagyan ko talaga ng medyo maraming sili kasi nga mahilig kami sa maanghang mga lalabs. Napakasimpleng mga pagkain lang dito sa amin mga lalabs. At ito nga pala yung rice namin ngayon ay gumagamit kami ng brown rice. Kasi nga medyo kailangan natin ng brown rice kaysa white rice for healthy living. Kasi meron na tayong mga masamang pakiramdam. So ayan, ito na yung guso seaweeds mga lalabs na sinasabi ko sa inyo. Napakasarap nito. Ito ang dapat kapares pag may kamuting kahoy. And that's all for today mga lalabs. Maraming salamat po sa inyong palaging pagsuporta sa aming munting channel at sa inyong walang sawang pagmamahal. At sa mga baguhan pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa aming mga upcoming videos. God bless everyone! Thank you mga lalabs! Love you all!